Umaga sa Panginoon at sa inyong mga kapatid. At palakpakan natin ang Panginoon. Sabi nga ng Panginoon, pag nakakaramdam kayo ng kalungkutan, rejoice. Sabi niya ganun, doon sa kalungkutan, rejoice. At alam ko isa ang ating mga nararamdaman sa mga nakaraang araw. At ang tiningnan ko sa aking sarili, hindi ko kasi talaga ma-reconcile yung hanggang ngayon, yung totoong kalagayan ni Brother Donald. Hindi ko talaga ma-reconcile. Nag-uusap kami ni Sister Wife. As in talagang, sabi ko, ganun pala yun, sabi ko ganun. We are saddened. It was so fast without any sign that he's going. Para bang sinabi, hindi man lang siya nakapagsabi ng mga bagay-bagay na maaaring sign na mawawala na siya sa atin. It was so fast. It was tayong lahat. It was so sudden. At it's just like I can see it as he was caught away from us. Parang inagaw siya sa atin bigla. Para bang ang isang bagay na mayroon ng nakatinim sa'yo, naging importante na sa'yo, pag inagaw sa'yo, masakit. Ang iniisip ko, habang nung nalaman ko na sa mga post na, as in, wala na talaga, iniisip ko yung mga na nag-unti-unti sa aking nagre-recall yung mga activities na kasama ko si Brother D. Sa church, 3 bisis. Sa gawain, sa Thursday, sa Monday. Ito palang mga bagay na ito, parang ang hirap na. Ang hirap na. Idadagdag ko pa yung personal life, personal needs. Halimbawa, may pangangailangan ako, kasama ko siya kung may pupuntahan ako. Family concerned, kung may kailangan ng aking pamilya, kakailanganin ko siya kasi sa masasakyan ko siya. At minsan parang naano ako sa kanya kasi pwede naman niya akong ibaba doon sa isang banda. Doon ka pa niya ihahatid sa isang lugar na door to door na. Sabi ko, ano ka ba? Para makapagkahinga ka na. Ikaw naman, sabi niya, bro, di naman kita binubuhat. Yun ang mga nasasabi niya. Kasi, sabi niya, pwede naman niya akong ibaba doon sa labas ng gate, sa accommodation. Papasok pa yan doon. Ano niya ako i-drop, sabi ko. Minsan, nag-ano ako, sabi ko, ba't makakaalwang kasi sa kanya yun eh. Yung mga bagay na gano'n. He's not a perfect brother, but he was loved. Sabi ko, ang dami kong i-adjust nung nag-uusap kami ni Sister Wife. Dapat kasama ko siya ngayon eh, kasi dapat magpapadala ako sa iyo ng pera eh. Yun yung isa sa mga family concern na mamimiss ko siya. Maraming mga bagay. At bago pa yun dumating, humingin na ako ng tawad. Una sa Panginoon, if I hurt him, not because it's personal, but because kung paano tayo nagtutuwirang magkakapatid. Sabi nga, sino bang kapatid na magpe-persecute sa isang kapatid? No one, sabi niyang ating kapatid na si Brother Branham, hindi pwede na ipe-persecute niya yung kanyang kapatid. So, praise God. At natuwa naman ako sa naging salaysay nung kanyang anak. Parang nakaramdam ako ng at least parang nandun na sila na comforted na sila.
at accepted na nila at nagpapasalamat na sila. At ewan ko kung may natatanggap na sila sa atin na nagpapasalamat na sila. Pero I do believe emotionally they are very thankful. Prayerfully they are very thankful. Physically they are very thankful to God. To us and to God, of course. So, salamat at parang bumaba na rin yung ano ko kasi parang nagpapasalamat na sila. Ibig sabihin, nandun na sila sa kalalagayan na ayaw natin na masyado silang nagdadamdam. For 8 years na magkakasama tayo. Nung nag-post nga si Brother Moon, sabi niya, you go, you come. Doon tumulo ang luha ko sa you go. Yung last na you go. Para bang masyadong masakit na yung pangalawang, yung pangatlo, sabi ko. Talagang ganun. Doon parang mas masakit yung you come. You go, you come, yung pangatlo, and you go. Hindi na nasundan ng you come. Praise God. At alam ko lahat tayo nagdadalamhati. But that's the perfect will of God. And hindi tayo doon nasa kalagayan na hindi kaya ng Diyos ang mga ganong bagay. He can do everything. And He knows more than us. Lagi nating naririnig, God knows best. At sabi nga, God is always behind of His move. Yung naririnig natin. Lahat yan. Praise God. At di man natin sabihin sa kanila, nararamdaman nila ang ating pakikiisa sa kanila. Praise God. At yung message na to na aking ibabahagi sa tulong ng Panginoon, hindi ito nakarelasyon sa mga nangyayari sa atin sa buong church ngayon. Lalo na sa ating kapatid. Aywan ko kung bakit ito yung ito yung kaganapan nung kay Lazarus. Ang title ng pamagat is The Darkest Hour, Then Jesus Come. So parang nandun din tayo sa mga ganong bagay. The darkest hour. So parang isang napakasakit na situation sa isang pamilya na mawalan ng mahal sa buhay, and Jesus come. Praise God. Basahin natin John 11. John 11:28. Ito yung, kung babalikan natin yung mga pataas, ito yung kaganapan na yung nagkasakit si Lazaro at ang Panginoon, nagkaroon siya ng he go farther. Hindi siya kaagad, bagamat nalaman niya na nagkasakit si Lazaro. Hanggang sa nung bumalik na siya, wala na namatay na si Lazaro. Sabi niya sa 28, And when she had said so, she went her away and called Mary. Ito ang tinutukoy dito, yung kapatid ni Mary, her sister, secretly saying, The Master is come, and call it for thee. Praise God. Pwede po tayong tumayo para humingi ng paggabay. Praise God. Hallelujah. Tunay na ang iyong mga salita ay comfort, iba yung comfort ang hatid, O Lord God. Sa mga oras na to, kami po'y lumalapit na magkakapatid upang hingin, O Lord God, ang inspiration. Maging ang mga oras na mga lalabas, O Lord God, lakipan mo ng lilipas, lakipan mo ng inspiration. Unang-una ang iyong salita, O Lord God, na dadaloy sa likod ng pulpitong ito. Maging ako rin, O Ama, na haharap sa aking mga kapatid, idinadalangin ko rin na ang mga bagay lamang na tama ang aking mabigkas, O Lord God. At kung maaari, wala na pong slip o batang, O Ama. Wala na pong wrong choice of word, kung maaari lang po.
Hindi na po ako dumating doon, O Ama, at dinadalangin ko upang wala nang maging maaring isipin ng mga kapatid. Kundi, O Lord God, kaming lahat ay magpatuloy na doon sa tama, O Lord God, na maaari sa kanilang maging katanungan, bakit nabanggit ni Brother Arvin yung mga ganong bagay? So, Lord God, akin pong nilalapit sa iyo, dinudulod na ang mga oras na akin itatayo sa aking harapan, Ama, ay maging ikaw ang makita, O Lord God, maging ang mga bibig na ito na yung gagamitin, O Lord God, ay magsalita lamang, O Lord God, ayon sa iyong mga salita, Ama. Salamat po, O Lord God, at bless mo po ang church na ito, O Lord God, at amin pong pinapaubaya yung mga natitirang oras patungkol dito sa iyong gawain, Ama. Hallelujah, O Lord God, yung nag-iisang talatang iyon, O Ama, ikaw po yung magpalawak, O Lord God, ikaw po ang magbigay ng mga dapat naming makuha sa mga oras na gugugulin, O Ama, sa iyong gawain. Salamat pong muli, O Lord God. Ito po ang aming samot dalangin sa iyo. In Jesus Christ name we pray. Amen. Pwede na po tayong umuwi. Umupo. And when she had said so, she went her away and called Mary, her sister, secretly, saying, "The master is come, and call it for thee." So ito yung panahon na sila ay nagkakaroon ng pagdadalamhati. And then, what a hope! Parang gaano kalaking pag-asa sa isang tao na marinig yung gano'n na sasabihin kay Mary, paparating ang Panginoon. Tinatawag ka. Something that is very important. Something na masasabi mo, sa dami-dami ng tao doon, hinahanap siya. Parang gano'n. If you are in deep sorrow, nasa kapighatian, kabagabagan, knowing Jesus very well, at sasabihin sa'yo, dumarating siya at ikaw hinahanap. Yung parang sa isang literal na isang pagkakataon, kaganapan, ng isang mataas na tao, nakilala na tao, na darating, at maririnig mo, ikaw yung hinahanap niya. What a privilege na mararamdaman mo na hinahanap ako ng Panginoon. Pag may kasalanan ka siguro at hinahanap ka, dapat kang matakot. Diba? Parang pag sa tatay natin, alam mong nag-delay ka ng uwi, tapos sinabi ng kapatid, nahanap ka ni tatay. Naku, sigurado na parang mababay doon yung kakausapin ka, pangangaralan ka. But something na wala ka namang ginawa, na darating ang isang kilalang tao, hahanapin ka niya. Praise God. Sa Bethesda, alam natin yung sa Bethesda na mayroong pool doon na yung kinakalawkaw siya. At ang kanilang yun nga napag-sharingin natin, bakit nasa isip nila, hanggang isa lang ang pwedeng mapagaling. Parang naging nila yun, parang tumatak sa isip nila, kapag nangyari yung mga bagay na yun, na iniisip nilang bumaba yung angel, kinakalawkaw yung tubig, isa lang. So para bang kapag naunahan ka na, maghihintay ka na lang uli ng panibagong pagkakataon. Hindi ba sa kanila, di ba kasi naisip ko lang, na-imagine, ang dami sigurong mga may sakit doon. Para bang, imaginein mo, yung mga desperado na, yung mga tinanggihan na ng hospital, nandun na siguro yun. Kasi talagang gumagaling, sabi ng kasulatan. Bagamat wala silang kaanuhan na talagang may bumababang angel, but because of their faith, talagang gumagaling yung nag-iisang yun. Ang nagtataka lang ako, bakit hanggang isa lang ang iniisip nila? Pwede namang dalawa eh. Pwedeng tatlo.
Yun ang ano sa akin na, can you imagine, ikaw yung nang nauna doon, sa dinami-dami ng tao, parang, ang inaano ko dito, yung ini-emphasize na, parang 1 in a million. Sa pagdating ng Panginoong Hesus, hinanap si Mary. Doon na naman sa Paul, nag-iisa lang. Parang ang inaano ko is how privileged a man was or a woman was. Doon sa nung hinipos ng ang Panginoon ng babaeng nag-i-issue siya ng dugo for 12 years. Ang tanong, isa lang ba yung nakahipo sa Panginoon? Ang sagot sa kanya ng mga apostol, hinihipo ka ng lahat ng mga tao. So, ibig sabihin, hindi lang yung babaeng yun yung nakahipo. But again, bakit siya lang yung nakatanggap ng mga bagay na gusto? Kaya maging matuwa tayo sa dami-dami ng tao. He caught us in a way, in a journey na ang dilim-dilim ng ating pinupuntahan. Naalala ko yung kanta. While, sabi niya, the others, parang kung tinatawag mo yung iba, do not pass me by. Yung pass me not na kanta. Pass me not, O gentle Savior. Sa dinami-dami ng tao, isa tayo doon. Can we imagine how this news spread out sa Panginoon? Yun nga pa nga lang lumuluha, hindi pa nagpapagaling yun Lumuluha pa lang yung rebolto. Dinadayo na siya. Meron akong kasamaan sa trabaho. Gustong-gusto niya magpunta sa France. Sabi ko, bakit? Gusto kong mapuntahan na mayroon daw inilibing doon na babae na hindi raw naagnas yung kanyang katawan. Sabi ko, uy, ano ngayon sa'yo yun? Parang, what changed your life kapag napuntahan mo yung ano na yun? Parang sister, tinatawag nilang sister. Siguro parang Sister Teresa, pero hindi siya. Sa France, nakilala siya, isa rin siya sigurong madre, hindi ko alam, hindi ko na inungkat Kasi doon ako natawag sa kanyang sinasabi na, mayroon kasi gusto kong mapuntahan yung lugar na yun. Doon daw inilibing yung tao na yun na hindi naagnas. Anong relasyon yun sa ngayon kung alam mo sige, let's granted, pumunta ka doon. And then, after you came back, what changed? Anong change? Ang mga tao madalas sa mga ganong bagay, I was there. Di ba yung mga big events, mayroon silang tinatatak dito, I was there. Sa Panginoon din, nung nagpapagaling siya, marami silang doon na nandoon sila. But, it did not change their life. Alam mo, sa mga palarong pambansa, Olympics, yung mga souvenir, I was there. Yung mga big events. Hindi rin ba big events yung mga nangyayari sa Panginoong Hesus noon? Nandun din sila. Pero parang hindi sila nag-i-enjoy nung nagpapagaling ang Panginoong Hesus. So, ganun din sa Bethesda na-imagine natin kung gaano karami yung mga may sakit doon, mga desperado na. Kasi nga, nakikita nila, naririnig nila, gumagaling. People having varieties of sicknesses, gathering there just to catch that angel coming down. Think how dark situation they are living in.
Pero hindi mo alam, naghihintay ka nga lang sa na-traffic na tao. Sasabihin sa'yo, Brad, sandali lang, matraffic. Walang specific time kung kailan siya darating sa'yo. Pwedeng sooner or later. Ganon din sila. Minuto lang ang hihintayin mo, ha. Doon, hindi minuto. Maaaring buwan. Naghihintay sila doon. Yung iba, nandun na sa pinakamalapit, nandun na sa labi ng pool. Pag nakita nilang gumagalaw, there is trouble in the water, magpapatihulog na lang sila. Pero hindi kaya rin yung mga kagaya natin sa nangyayari, ngayon sa nangyayari sa atin doon sa mga ibang denomination, na magproprosesyon sila, lalapitan nila maghihipo sila doon, may mga naman tagaharang. Hindi kaya doon meron din. Yung iba hindi basta-basta nakakapunta eh. Kasi kinokontrol eh. Ino-organize eh. Di ba kasi dati akong pumasan yung sa Quiapo eh. Pagpapalapit ka, hindi, inaharang ka muna. Sandali. Di ba dapat hayaan nila yung tao kung talagang may katotohanan yun? Hindi kaya doon mayroon din mga securities na, hindi basta-basta lahat makakaano. Di ba? So, maaaring meron din noon. They were in a dark and a horrible situation. That if that angel come down, who will be that blessed one that will take that awaited healing? Biro mo, kung may nangaharang pa, at pilay yun, at bulag ka, kung halimbawa, parehas na kayong nandoon, sa tingin mo, may katabi ka, may kaibigan ka na may sakit din, sa tingin mo, una kanyang ihuhulog? Hindi. Kahit magkaibigan kayo, magpapatihulog siyang una. Kasi iisa lang eh. Iisa lang eh. We can see na kapag nangyari yung mga bagay na yun na tuwan-tuwa siguro yung gumaling na yun. Biro mo, natapos na yung kanyang paghihirap, natapos na yung kanyang paghihintay. Sa dinami-dami ng mga tao na nandoon, siya yung nakakuha na yun, namumukod tanging gumaling. And by the way, ang Panginoon lagi nating nababasa, before He took any action, any moves, He always wait that the Father will show it to Him by vision. So, meaning, it is not the Lord's will, but the Father's will. Naghihintay siya. Naghihintay siya. And when we meet the Lord, and when He talk to us, it's not only the Lord's will, but by the Father's will. Otherwise, hindi niya tayo papansinin. Otherwise, hindi siya makikipag-usap sa atin. Otherwise, there will be no conversation between us and the Lord. But because of that abundant mercy, but because of that Father being gracious, pinakita niya sa Panginoong Hesus. So, again, we are very much blessed and privileged, meeting the Lord in our way, thinking it was, sabi nga, there is a way that seemeth right unto a man, but the end of it is death. Hindi kasi mai-give up ng Diyos. Why? We are a chosen generation, a peculiar people, a royal priesthood. Hindi niya pwedeng ilihim yun sa kanyang anak. Kailangan ma-meet mo yung mga taong ito. Sige nga,
dumating ngayon ang Panginoon, anong saya ang mararamdaman mo? At saya nung mga gumagawa ng masama. Sasabihin ngayon ng Panginoon, lahat kayo ligtas. Sa tingin mo, mas masaya ka doon sa mga gumagawa ng masama? Sabi nga, sinong mas pinatawad? Yung umutang ng maliit o yung malaki? Pero hindi gagawin yun ng Diyos. Kasi anong glory, anong kasayahan, anong iba yung kagalakan, ang mararamdaman natin, kapag biglang dumating siya, sasabihin niya, lahat kayo ligtas. Sinong mas masaya? Mas masaya sila. Kasi, nag-enjoy sila. God forbid, He is always just in His ways and judgment. As in, mararamdaman natin yung 1 in a million. Yung victory na yon. Sige nga, as example, another example, may competition. Sasabihin mo, second ka, masayang masaya ka. Tapos tatanungin ka, ilan kayo? 2. Masayang masaya ka ba doon? Dapat ka bang mag-rejoice doon? Sasabihin, second honor ako sa klase. Ilan ba kayo? Ilan yung classmate mo? Iisa. Siya yung first honor, ikaw yung second honor. Mararamdaman mo ba yung masayang masaya ka? Hindi, di ba? But this 1 in a million, something different. Something na hindi mo maapuhap, hindi mo mabigkas na mga kagalakan. Kaya nga, pag pumunta ang Panginoon at hinanap ka, napakasaya, hinanap ka niya. Hindi para sawayin hindi dahil sa ikaw ay nawawala, kundi Sabi niya, come, let's have a conversation, let's talk together. Di ba? Hindi dahil sa gusto ko na niyang sawayin, gusto ko niyang pangaralan. That's why sabi ni Paul, let's run not in vain. Dapat ang ating laging takbo, mayroong patutunguhang maganda. Ang Diyos kaya masaya na ang kanyang mga pinili nasa sa kalalagayang madidilim? Hindi. Kahit yung nalulungkot ka nga lang ikaw comfort ka niya. Kaya tayong lahat mga kapatid, yung si Brother Donald nung tinuwasan, huwag nating anuhin yung kalungkutan. I know that God will turn this into joy. He will let us understand what is really His perfect will. So, kaya nga sabi niya, pag nalulungkot kayo, rejoice. Parang ang hirap ng Minsan nga naririnig ko sa ating kapatid na dito sa nandun siya sa isang kalalagayan na nag-fail yung mga bagay-bagay, parang nabigo. And he says this word in the Bible, for we know that all things work together for good to them that love God, who are called according to His purpose. Parang bang, sa time na yun, parang ang hirap-hirap i-reconcile ng mga salitang yun. Di ba yung nabigo ka, tapos sasabihin mong bigla sa sarili mo, all things work together for good. Nasaktan ka, na-down ka, halimbawa mayroon kang ginagawa, you feel it. Tapos sasabihin mo, all things work together for good to them that love God. Parang sabihin lang tao, ang hirap i-reconcile. Isa ako doon, pero binibigkas ko, pinipilit ko talagang bigkasin yung mga bagay na yun. Kasi, once na napagbigkas mo yun, kasi isa lang ang sa iyo nun magpapa-avoid na mabigkas mo yun, yung kalaban. Pag nabigkas mo yun, and then, sa tulong ng Panginoon, you overcome that evil thoughts, parang ganon. Ang hirap-hirap nga naman, sabi kong ganon. I-reconcile mo yung mga bagay na ganon, na nag-fail ka, nabigo ka, and all things work together for good to them that love God. And then, and all of the sudden, pag nabigkas mo yon, comfort na yung pumapalit sa'yo, yung dating So, ganon. That's why, in the last days, in His church, He is portraying His divine will through the operation of spiritual gifts, preaching, teaching, healing, prophesying, and other divine gifts. But the problem was,
these gifts are being impersonated. Nagagaya kahit sa Old Testament pa lang, ginagaya niya ng mga magician. Ang magician, di ba, tricks yun, may daya yun. But when the Lord does it, it's not a magic, it's reality. Oh. Bakit natin nasasabing reality, but it cannot be explained? Why? How? Because He can do everything. He can do anything. There is no impossible for Him. But we cannot explain how. But we know He can do it. Yun lang. Pero sa iba, na nag-impersonate, it's a magic. Kasi may daya eh. But yet, there is a real gift. Saan pa ba magsisimula yung mga false? Sabi ni Satanas, isa lang ang gagawin ko. Sige, magsalita ka, sasabihin niya sa Panginoon, isa lang ang gagawin ko. Iibahin ko lang. Mahirap ba yun? Hindi na niya kailangan mag-isip. Basta laging kontra lang. Kontra lang ang gagawin niya. Ang Panginoon, He has a lot of ways. And take note, yung nangyari sa ating kapatid, na ganun ang nangyari sa kanya, do you think naubusan ng pamamaraan ng Diyos? No! There is still one. Sabi niya, alam ko, sabi nung nakausap ng Panginoon na, sabi niya, sana, kung nandito ka, hindi sana namatay. Pero alam ko, kapag inano mo yan, may hiningi ka sa Diyos. Sabi ng Panginoon, ako yung pagkabuhay na maghuli. Ano yun? Sabi niya, alam ko, sabi niya, sa ano pa yun, sa mga last days pa yun mangyayari. See, there is still one. Huwag nating iisipin na naubusan ng pamamaraan. Amen? There is better than that. Of course, there is a real gift. Many preachers, they just do preaching because of one thing. Main one. Yung iba, mga dagdag na lang yun. Money. Because of money. Kaya malalaman mo, ang isang pastor, kung ang pinoportrait niya, yung galing. But the real sent one of God, hindi siya mag-aak dito na magaling siya. Because it is God who is revealing him. But a false preacher, he will act like being intellectual. Tama ba yung word ko? Magaling siya. Intelligent siya. Ganun gagawin niya. Yung mga dynamics, yung mga punch, yung mga bawat deliver niya nung salita, gagawin niya yon. Kasi hindi siya sinugo, hindi siya totoong sinugo. But a true sent one, a true preacher, he don't need to portray that like, kailangan maging mapapatawa ko ang aking mga kapatid lagi para at least, ibig sabihin, nag-i-enjoy sila sa akin. Hindi niya gagawin yung mga bagay na yun. That's a real minister. Sabi pa ng ating kapatid, but there's a real minister of the Lord who would lay on his stomach and drink branch water, eat soda crackers in preference of fried chicken every day, just to preach the gospel and stay in the will of God. Hindi niya ipagpapalit yung mga ganong bagay, yung mga nakahain. But yung pinaka-motive niya is to deliver the gospel and to stay in the will of God. And that is the real minister. Hindi ko na kailangang sumigaw yung may mga matitinding pananalita. It is already the word of God that makes you quicken. Hindi mo na kailangan isigaw pa. Minsan nga na-preach dati ni Brother Ramil na na-recall natin na ang salita ng Diyos matalas na yan eh. Hindi kinakailangan mo pa mag-effort ng iwawasiwas mo pa
iwawas-iwas mo. You just deliver it. And that is more than enough. Matalas na yan eh. Yun nga lang na nagsasalita ka rito, naririnig doon, hindi mo naman siya ang pinag-uusapan, tinatamaan doon. Di ba? Pag alam mo, nagsisharing kayo, mayroong mga hindi mananampalataya, parang asiwa sila kapag may nagsisharing sa tabi. Minsan maghuhulog lang kayo ng pera. At habang nakapila, nagsisharing kayo. Nababanggit nyo yung Panginoon. Parang nadidiscern mo sila na parang asiwa yung mga nasa paligid. Sabi nga, preach the word, season of out of season. Pero hindi ka naman magpapapansin. Iba yung papansin at saka iba yung casual na sharing ng magkapatid. Di ba? We just spending our time para maging ito'y maging quality. Di ba? That's the real minister, sabi niya. That's why when a person is being used by God to preach the gospel, it is a humble experience. Hindi lang humble experience, humble yung taong yan. Humble experience, why? Biro mo, nagpre-present ka ng salita ng Diyos. Ginamit ka. But it's not a boasting factor na ginagamit ka, na iboboast mo. Hindi mo kailangang videohan yung picturean yung sarili mo na nag-preach ako doon. Nakatayo, yung naka-smile pa kasi parang nakikita niya may kumukuha sa kanyang picture. No, it does not benefit at all. It does not credit you at all. No, masaya na tayo yung magamit tayo ng Diyos. But it's not like a boasting factor to an individual na ginagamit ka ng Panginoon na magyayabang ka na. Brad, ilang taon ka na? 2 years pa lang ako, Brad. Nag-preach na ako. Iba yun. O nga naman, sa totoong lingkod ng Diyos, walang pa nakamasarap yung makatrabaho mo ang Panginoon. Amen. Di ba? Sa trabaho nga lang yung kinikilalang tao, nakatrabaho mo siya, something na mayroon kang pride, no? Hindi naman, take what I mean, hindi yung pride na magiging hambog ka, something na, kilala nila yung nakatrabaho ko. Parang ganun. Sa trabaho nga lang na malalaki yung sahod, medyo may comfort kang nararamdaman. Sa ano pa lang yun Pero, pag ang Diyos ang nakatrabaho mo, something na more than this na mararamdaman natin. Kaya, tingnan nyo siya. Sabi nga, try every spirit. Kaya, kapag mayabang yung nagsasalita, puro paninira, you try him. Ask him. But, take note mga kapatid, naramdaman ko to nung nag-i-El Shaddai pa ako. Pag si Bilardi ang nag-preach, buhay na buhay ako. Kasi mayroon siyang mga paano-ano. Tapos yung pagiging Bisaya pa niya na accent, para bang ganon. Pag iba, napupunta siya sa Hong Kong, parang inaantok ako. Parang gusto kong humiga doon sa Bermuda. Kasi sa ano yun Pero isipin mo nga naman, nag-attend ka na ng service, nakapag-picnic ka pa. Overnight pa. No? Parang, yun ang aking nakita na realize lang nung nakikita mo na yung totoong salita ng Diyos. Ang ginagawa ko pala nun, sabi ko, kunyari nag-a-attend ako, pero nagpipiknik na pala ako. Kasi nag-i-enjoy ako sa mga nagtitinda dun Tapos, nakatulog ka pa sa Bermuda para kang nasa park ka
Yung pala, pag nakaharap mo na yung salita ng Diyos, magsisimula kang mag-isip, naku, hindi pala yun ano. At pag hindi overnight, pagdating ko sa bahay, kung ano yung nadatnan ko doon, kung nagiinuman sila, makikipag-inuman din ako. So, mag-overnight ka pa, if there is no change, useless yun. Pagdating mo kung ano yung situation doon sa boarding house, yun ka rin. Para kang hunyango. Kung ano yung nasa kalagayan nung napuntahan mo, ganun ka rin. Para bang, kung dito, saint ka, pagdating doon sa labas, nakaano mo yung mga ano yung ano, active na active ka rin. Mas marami ka pang interaction eh. Di ba? Parang hindi katanggap-tanggap. Kahit ang tumatayo rito, wala siyang pinag-aralan, if he has the message of God, you have no choice but to accept the message. As long as he has the message, kahit wala siyang pinag-aralan, kahit one day pa lang siya at ginagamit siya ng Panginoon, kahit 1 month pa lang siya at ginagamit, you have to pay attention. Kailangan mong gawin yun. Why? Sino kaya yung dinidinay mo doon? Yung nakatayo? Hindi ko sinasabi ito para kayo maging active sa aking pagtayo ngayon. But throughout sa mga future na mga gawain. Hindi ko to sinasabi ngayon para kayo maging attentive ngayon sa akin. No. Ang lesson kasi dito is maiwasan mo yung pamimili mo. Katulad nung sinishare ko na pag si Bilarde ang nakatayo, buhay na buhay ako. Pag iba yung nakatayo kasi nasa Hong Kong siya, parang sana hindi na lang ako sabi ko nagpunta. Diba? No, it's still a message. Kahit siya yung nakatayo dito, 1 month pa lang siya, 1 year. Kahit pangalang yung, napansinin nyo, yung mga bago, mag-EMC pa lang sila, nakakagalak na yung sinasabi nila. Diba? Nakaka-bless na. Kasi, hindi naman ang Diyos, hindi naman siya yung nagsarili dito eh. Siya rin, sumangguni sa Panginoon, tatayo ako bukas, haharapin ko yung mga kapatid. Pero talagang yung human nature siguro yan, yung mayroong pressure din, nakakaunti. Pag ako tatayo rito, pag nag-pray na after praise and worship, hindi ko alam kung iihi na ako o wag na lang. Kasi parang hindi mo nakakalculate yung time na gogogolin na hindi mo nakakayanin. Parang hindi mo alam na matatapos na yung prayer, iihi na kaya ako. Kaya to. Parang hindi mo alam. Sa pressure, na makapagbigkas ka ng hindi tama, yun yung mga bagay na ganon. Hindi naman pwede na you accept the message and the messenger, you deny. Tama? Alam mo, napansin nating lahat, in-expose ng Diyos, na may mga gumagamit sa ating propeta para maka-access sa church. But he was exposed, hindi naman pala siya talaga believer eh. He just using some quotes. At ang paniwala niya sa back to the word, basahin mo lang. Huwag mong ipapaliwanag. Nung tinanong siya ng ating kapatid, nung binasa niya, sige Brad, anong unawa mo doon? Binasa ko lang. Ayoko nang dagdagan. No. Nagpapaunawa yung Panginoon. Revelation is not reading alone. Revelation is reading and at the same time understanding. Diba? So, ginagamit niya yung back to the word para lang i-contest. So, malalaman natin na yung mga taong yun, ginagamit ang salita o ang propeta, yung mga sinugo, para lang maka-access. How come you accept the message without accepting or recognizing
Hindi naman ang ibig kong accepting, recognizing above the word. No. It cannot be. Tinatanggap mo yung pananalita ng Panginoon. Ang mga salitang sinasabi ko sa inyo ay hindi nang galing sa akin, kundi nang nun sa yung nagsugo sa akin. So, i-deny mo na ang Panginoong Hesus. Naniniwala ka sa kanyang message na yung kanyang sinasabi, yung kanyang ginagawa, ay nanggaling sa Ama. But you are denying the Lord. Masasabi mo bang Christian ka? Diba? So, hindi pwede. Now, gifts and callings are placed in the church by God. And remember, no seminary never ever made a preacher, an evangelist. Yung 5 gifts na yun. Pastors, never a seminary, a Bible school created or made a preacher or a sent one of God. God will never ever rely on education. God has His own way of teaching and calling. At pag tinawag ka ng Diyos, huwag mong iisipin na, mag-iisip ka na, siguro sa St. Joseph University ako dadalhin ito, yung Catholic Church na, maaaring mga ganun. Yung mga kilalang mga Catholic Church na mga school. Huwag mong iisipin ganun. Baka pag narinig mo ang boses ng Panginoon, yun ang inisip mo, UST ngayon ako mag-aaral. Hindi, taliwas yun. Hindi ka dadalhin ng Panginoon doon. Minsan, hindi pa acceptable yung pagdadalhan ng Panginoon sa'yo. Yung mga necessity mo, makikita mo parang wala. Maging yung pangatawan mo, nababalutan lang ng kung ano-ano. Ganon siya mag-train. When Jesus was on earth, the power was given to Him by the Father. He was God manifested in the flesh. God made human in the body of His Son, Christ Jesus, where God tabernacled in. As the Bible says, God was in Christ. Amen? The Father was in His Son. That gift was given to Jesus without measure. And the Lord Jesus gave it with measure to the church. Amen? Now, sa pinaliwanag ng ating kapatid, actually there is no difference at all. But, what I mean is, hindi para sabihin na kapantay na natin ang Panginoong Hesus. Itinipon niya yung ocean. Itinipon niya yung ocean. Malaki yan, di ba? Pag kumuha ka ng isang baso or isang parehas ang composition yan. So, it means, kung ang Diyos nagpapagaling, ang Panginoon nagpapagaling, the same it will work. Yung ibinigay niya sa'yo. Because it has the same composition. Kung, let's talk about chemicals, parehas lang yun. Kung kumuha ka lang ng isang kutsara, parehas yun. So, it will apply the same thing. It will affect the same thing. It will do the same work. It will provide the same life. So, huwag mong sabihin, may measure ka, hindi mo na magagawa. Sabi nga ng Panginoon, greater things pa nga eh. Di ba? Because you have the same substance nung ibinigay niya sa atin yan. Ibinigay niya ng Ama sa Kanya without measure, but to us with measure. But it doesn't mean na wala ka nang gagawin. May kakulangan ka, no? But without faith, brothers and sisters, it is impossible to please God. Okay? And you know what? You know what makes the presence of God here? Because of our faith. Without faith here in this place, mag-i-expect kayo na nandito siya.
what makes the presence of God to an individual because of his faith. Anong conversation magkakaroon ka meron sa Panginoon kung wala kang pananampalataya? Kasi ang magiging conversation mo about His promise. Di ba, Lord, sabi mo ganito, ganito ang gagawin mo sa amin. Anong i-open mong conversation sa Kanya without faith? Without believing His word? Kasi puro promise doon eh. Wala kang i-open. So don't expect that makikipag-commune sa iyo yung Panginoon kahit wala kang faith. No? It is our faith that makes the presence of God here. He can't be here. He can stay here or a certain place without faith being present. Where faith is, there God abides or exists. Hindi ko naman sinasabi na hindi na siya nag-i-exist rin. Just to be clear, na He feels everything. He is present everywhere. But hindi katulad yung kaisipan nung iniisip ng marami. Definitely, wala siya dun sa mga warehouse. But it doesn't mean He doesn't know what is going on. Yun siya nagiging present everywhere because He knows all things. Hindi kailangan physical siya maging doon. Otherwise, hindi niya alam yung nangyayari sa kabila. Kaya ganun natin natatawag na He is present everywhere because He knows everything. He knows what's going on. He knows what is happening. Even the number of your hairs is numbered. He that cometh to God must be believed that He is a rewarder of those who diligently seek Him. Brother Branham says, the Scripture is just as plain. Nababasa nga ng lahat. But, hindi lang ibig sabihin, nang nakakabasa ang lahat, nauunawaan ng lahat. But take what he means. Sabi niya, the Scripture is just as plain. Maybe, or might be, little different that what the school has taught. Maaari mong sabihin siguro, kunti lang ang diferensya nung itinuturo. But, when He came, it was, nung dumating ang Panginoon, when the Comforter comes, when He came, it was a lot different that what the school taught. Doon na ngayon nagkakaiba ng difference. But, if you read it, it's just like as plain because everyone can read. He said, sabi niya, Jesus was absolutely scriptural. Praise God. Though they didn't think He was, but He was. Remember that if any man live by the Scripture, and according to the Scripture, absolutely, it will be a whole lot of difference. Amen. Kapag ang isang tao, namumuhay siya scriptural, it will be a whole lot of difference. Hindi yung kakulay siya kapag nakikihalo siya. Maybe physically, kamukha siya, but something has to be noticed that to an individual na, iba siya. Iba siya. Sabi nga nung sa slave, yung si Joseph, yung may naikwento ba yun ng prophet, sabi niya, nung nakita na, makisig yung Sabi yung anak ng hari, praise God. Sabi nung pumipili, nung slave, parang, iba ata ang ipinakakain mo sa kanya. Sabi niya, bakit naman? Pare-parehas lang yan ng mga slave. Kasi iba yung tikas niya. Iba yung kanyang appearance. Yung mga texture, hindi ko masyadong nauunawaan yun. Yung kulay niya, iba. At saka yung kinis niya, iba. Iba, siguro, sabi niya, special lang pinakakain mo sa kanya. Ang message doon, hindi porkit nasa karamihan tayo, hindi na nakikita yung pagiging Kristiyano natin. Even sa work, Kristiyano pa rin tayo. Kahit kausap natin ang boss natin, Kristiyano pa rin tayo. Kahit busy tayo,
Kristiyano pa rin tayo. Bakit? Kasi madalas, nakakalimutan natin yung mga small time na maaari dapat naiisip natin ang Panginoon. Ganon. Kasi nandun na nakasalamuhan na siya sa mga slave. Still, napansin pa rin siya, iba to. So, ibig sabihin, kahit nasaan tayo, nasa kaibigan tayo, may mga kaibigan na hindi naiwasan, nagkikita kayo, hindi yung parehas yung interaction nyo. Nagbukas siya ng mga anong pansanlibutan, abay, updated ka rin. Di ba? Parang ganon. So, kailangan makita yung difference natin. It should show, it should declare a whole lot of difference. Amen. That's right. Kasi, you are scriptural eh. Tama ba, Brad? Mga sisters, scriptural tayo kasi otherwise, wala tayo rito. Praise God. It will be a whole lot of difference. Questions. Question. Yung naitanong ko kanina, siya lang ba yung nakahipo sa Panginoon, yung babae? Naniniwala akong maraming nakahipo. Lalo na yung mga lalaki. Yun nga yung may sakit nakahipo Nakuha niyang, siguro yung pinaka-last na lang niya yun. Yun na yung pinakamalakas na niyang persa para lang niya maabot ang Panginoong Hesus. Maaring naapak-apakan na yung kanya. Kasi, ginigit-git And the Lord says, sabi nga kanina, thy faith heals thee. Made you heal. Thy faith made you well. Siguro, kanina nabanggit yung mga 5 hindrances kung bakit hindi nangyayari yung mga bagay-bagay. Alam mo, naisip ko rin na kahit wala rin ng healing, kahit wala rin ng kapag wala kang itinatago, it will be a very nice conversation with God. Amen. Kasi kasatao na lang kapag may tinatago ako sa iyo, limitado yung pag-uusapan natin kasi baka mapunta tayo doon sa pag-uusapan natin, may tinatago pala ako sa iyo. Di ba? Pag doon na mapupunta, nagbubukas ka ng panibagong topic kasi doon mapupunta Di ba? So, pag wala kang itinatago, very open. Very smooth ang pinag-uusapan. Okay. Any topic. Kaya nga ang isang lingkod ng Diyos, wala siyang certain topic kapag tinanong siya ng kahit sino when it comes to the Word of God. He will not talk a certain topic at that time. Any topic. Kasi, it is revealed. So, ibig sabihin, if you are talking a certain topic, hindi mo alam kung itatanong niya, wala, naihayag na sa'yo. So, ganun din. So, ibig sabihin, ganun din pala na ang isang naglilingkod, kamanggagawa ng Diyos, dapat wala ka ring sikreto. Wala naman talaga Wala naman talagang magiging sikreto But sometimes people think na nakakapagsikreto sila sa Diyos. Kaya nga nila nagagawa Kahit nakikita ng Diyos, pero kaya nila nagagawa kasi parang naiisip pa rin nila na hindi nakatingin yung Diyos. Nung nakita siguro nung babae ang Panginoon na, or narinig nung babae, sabi niya, sinong humipo sa akin? What reaction kaya mararamdaman nung Kasi nagtanong siya. Sabi ng mga hindi namin alam. Hindi kaya mayroong fear doon nung baka pagalitan siya? Kasi walang paalam Walang paalam But it was enough for the Lord to see. Nakita na ng Panginoon yung faith kung anong meron yung babaeng yun. It was enough. That makes the heart of the Lord something like, nagkaroon siya, sabi niya, sino pa bang uunawa sa naririnig natin? Kasi parang may kasalanan siya. Kasi di ba, yung sakit,
nagsisimula sa mga kasalanan. So, sabi nga ng ating naririnig lagi, sino pa bang uunawa sa isang kapatid na nagkamali? So, ang Panginoon man ay umuunawa rin siya. See? Nagkasakit, nanggaling din yung kanyang pagkakasakit na yun sa kasalanan. So, maunawain ang Diyos. The Lord said, thy faith have saved thee. Thy faith have healed thee. What was the woman's secret? Ayun na naman, faith na naman. Praise God. Thy faith, sabi niya, ang faith mo talaga, sabi niya, ang faith mo dapat, ito'y nag-draw ng virtue. Hindi yung faith na, may faith ako, tutulugan ko na lang to. Nakuha niyo yung ibig ko sabihin, there is a power sa faith. Hindi yung, pwede mo na akong magliwaliw. May faith naman ako eh. Hindi yung application ng faith eh. Something you have to deal. Na hindi mo tutulugan yung mga bagay na yon. Something that you have to declare what is your stand to God. That is her faith that moves the Lord. And take note, sa dinami-dami doon, na maaring sumisigaw na asking for healing, siya ewan ko, wala akong nabasa na sumigaw siya. Ang nabasa ko, baka hindi ko lang nabasa, tinouch lang niya yung laylayan. See? Gaano yung faith na yun? Just to touch? Hindi ba dapat, kailangan makipag-usap ako sa Panginoon? Kailangan masabi ko sa Kanya yung aking mga sakit. Kailangan masabi ko sa Kanya kung ano yung kailangan ko. Hindi ba mas mataas yung faith na yun? Ang nasa sayo, wala kang conversation, you don't have any conversation with the Lord, asking kay Bartimaeus, nagsalita siya. Yung mga tumatawag sa Kanya, anong gusto mo? Very specific, I want to receive my sight. And they receive. But this woman, wala siyang conversation. So, ibig sabihin, gaano kataas yung faith na yun? Para bang nag-usap na yung two sides without saying any words? Nag-usap na yung sides na yun ang kailangan? Mayroon ng understanding between the woman's faith and the Lord? Isipin mo yun kung gaano kataas. Samantalang ikaw lang naman ang nun. Wala kayong agreement na sasabihin ng Panginoon, o sige, isipin mo yung ganun, agree ako, maggagaling ka pag natouch mo ako. Wala naman silang agreement na ganun. It is only his own. Di ba, pag gagawa kayo ng contract, dapat mag-agree kayong dalawa. But he make her own. Basta, pag nahawakan ko lang laylayan yan, parang naging no choice ang Panginoong doon. Nasabi na, sinong humipo sa akin? Naramdaman niya. But it doesn't mean na hindi alam ng Panginoon. Yung tanong na yun, may mensahe yun para sa mga taong nandoon. Otherwise, if it is for him only, no need to ask. He knows. Ba't pa niya itatanong? But there is a message there na it is the faith that moves God. Hindi lang yun, she also fully believed him, the Lord, to be the Son of God. And by that, she pulled from him the virtue. Kailangan pala. So, ibig sabihin, pag makakakuha ka ng, di ba, si Brother Branham, minsan may mga preaching siya, may mga healing, siya na, parang nanglulupay pa siya. Sabi niya it is not I, it's you. Sabi niya ganun. Who is pulling the virtue? Sabi niya, kayo yun, sabi niya. That's right, yeah. Ano bang magagawa ko? Sabi niya ganun, I'm also limited like you. Anong power ko? Sabi niya. But I can help you, sabi niya ganun. Sabi niya, matutulungan ko lang kayo na makipagsangguni sa Panginoon, but at the end, it is still your faith. Sabi niya gano'n. It is you, sabi niya, who drew the virtue. Sabi niya gano'n.
Kahit wrestlingin mo pa ang Panginoon, I'm sorry if this word is appropriate or no, kahit akap-akapin mo siya without believing Him fully, useless. It does not benefit at all. Wala yon. Kahit nakamayan mo pa. Sa isang gathering, nakamayan ko si Mayor. And then, yung mga mayor nga ngayon, yung mga politiko, pag naiimbestigahan na yung nakapicturean nila, dinidinay na. Aywan ko sabi niya kami naman open kami sa mga picture taking Kasi parang inire-relate siya na, kakilala mo to. Itong si ganito kasi may picture kayong dalawa. Di ba? Sasabihin ngayon ng mga politiko, kami naman normal yan na pag may magpapapicture sa amin, magpapapicture kami. It doesn't mean na nagpapicture kami. Mayroon kaming agreement na anuman. Sabi niya. So may mga ganong bagay. Sabi niya, who touched me? Hindi ibig sabihin, hindi alam ng Panginoong Hesus. Where art thou? Hindi ibig sabihin, hindi na niya alam kung nasaan na si Eve at saka si Adam. Something the Lord or God to emphasize us. Sabi ni Peter, everybody touch you. Ito nga kami, hindi kami parang magkanda o gaga dahil dinidikdik ka. O diba, parang sa Panginoon din, may taga-protection din. Tagahawi, kasi nga dinidiktik siya sa desire nila na makadaupang palad nilang Panginoong Hesus kasi nagpapagaling nga naman siya. It was the faith. So kahit akap-akapin mo pang Panginoong Hesus, kahit nakakasalamuha pa siya, nakakaharap mo pa siya, katulad nung mga panahon na yun, kung hindi mo naman siya sinusunod, it will not benefit. When you ask something, believe it, that you have received it. Be solid. When you cast sickness or cast evil spirit, be solid. Trust God without doubt at all. A devil, sabi ng ating kapatid, cannot be bluffed. Hindi mo siya pwedeng tarantahin. Alam niya kung tama yung iyong stand o hindi. Di ba yung mga sa Acts ba yun, yung mga nagpapagaling? Sabi niya, si Paul, kilala ko. At yung pinipreach nilang Jesus, kilala ko. Kayo, sinong Jesus nang ipinipreach nyo? Sino yung mga sino yung Jesus na ipinangkakas nyo? So, ibig sabihin, it is very important kung ano yung stand mo. Even though you are using the same name, Jesus, it is still necessary kung ano yung stand mo doon sa Jesus na sinasamba mo. Diba? Sabi niya, kilala ko sila Pati yung Jesus na sinasabi, kilala ko yun. Sabi niya, kaya hindi mo siya kayang i-bluff. He knows if it is emotion. Sabi niya ganun. He knows whether it is faith. But if it is a real, that evil spirit will not waste time. He will depart. Sabi niya, sabi niya, and the devil will flee. Resist the devil, and the devil will flee. Praise God. Notice, Jesus has gone away from the home of Lazarus, Martha, and Mary. Meron akong gustong rito na kapag ang Panginoon ay wala sa iyo, wala sa sinuman, a trouble is coming. Sickness, kabagabagan, name it. But if the Lord is there, wala kang may experience na mga ganong bagay. That's why, sabi nga, when He come to you, you better treat Him nice. You better love Him right. Keep Him with you. Why? Sabi ng ating kapatid, He
is the best companion, friend you ever had or ever will. Therefore, make him welcome. Be careful of doing something. Itong mga to, napaka-importante nito. Dapat ito sa, hindi lang naman ipapaskil, o nga naman. Kasi nasabi ko, magandang yan, ipaskil. Ipaskil mo man kung hindi mo man isa sa puso. At least a reminder bago ka lumabas ng bahay. Parang, parang sa pintuan, at least you have a reminder. Or otherwise, after then, every day, hindi mo na yung nababasa kasi nandito na. Ay, ang mahalaga pa rin yung nandito. Sabi niya, be careful of doing something that you will make him out of place. Talk to him. Talk to him. Talk personal life. Praise God. Ano pa? Maraming bagay na maaari mo siyang maraming pag-usapan. Show him a sense of belonging. Amen. Yan ang pinakamahalaga. Halimbawa, ganito sa atin. Ang aking sister wife, nung bago pa lang siya, nakita niyo siya, pinag-pray ko rin niya sa Panginoon. Sabi ko, Lord, sana bukod sa salita, makuha niya rin yung sense of belonging. Nung nangyari yung mga bagay na yun, tuwan-tuwa ako kasi dati kasi nandun lang siya sa tabi. Kukuha siya bibigyan siya ng pinggan. Nandun siya sa tabi. Talagang inano ko sa Panginoon. Sabi ko, Lord, ikaw lang, di ko man kaya yun eh. Ikaw talaga. Show him a sense of belonging. Well cared, well treated. Most of all, live with him a kind of life that he would like to live. Pero sa ngayon, parang hindi yun yung mga nakikita natin na mga nag-claim na mga Christians. Parang hindi yun ang nakikita natin. One thing I notice from the Lord, that if you know the will of God, you don't panic. You don't panic. You don't feel like you are out of time, advance, ahead of time. It's always falling into the perfect time. Pag alam mo yung kalooban ng Diyos, you don't feel like running out of time. Because everything will go into place. Hindi siya yung, ay, sumubra ka. Hindi siya yung, ay, late ka na. So, everything works together for good and in place. Jesus did delay. Nung nalaman niya na may sakit si Lazaro, and we know that Jesus loves Lazaro. Amen. Amen? And he delays. Ikaw, kung mahal mo ang isang tao at nalaman mong may sakit, magpapadili-delay ka pa kaya? Gusto mo na ngang lumipad pumunta doon sa mahal mo sa buhay. Even it cost you an amount. Kahit wala ka namang magagawa because the healing is not coming from us. Pero gusto mo siyang makatabi. Wala ka namang gagawin. Magpapakita ka lang naman sa kanya. But he delays. He never panicked. Why? He knows what is the will of God. It was shown to him by the Father. And Jesus, alam natin yun, loves Lazarus. But it was something that the people should know that the Father hears the Son. Ito yung pinakaisang mahalaga na dapat nilang makita sa darating na mga tagpo. That the Father hears the Son. That every move and actions are being shown by the Father to His Son. That there's no such thing that you can call to be advanced or late, but it always in a perfect timing. It always fall to the perfect will of God.
Sabi nga, itong Bible raw ay love story. Praise God, naniniwala kayo? Ibig sabihin, nabasa nyo na yung love story kasi kung hindi nyo pa na yung Bible, nababasa yung love story, hindi nyo ma-feel yung mga bagay na ito. This Bible is a love story to the church. A love letter to the church. Full of compassion, full of mercy, comfort, protection, promise. Isasama ba natin yung correction and chastisement? Kasama. Akala ko hindi natin isasama kasi correction na yan eh. Pinapalo na tayo eh. It is part of this love letter. And God addressed this to a certain people. Okay. Hiding it from the wise and prudent, and at the same time, delivering it unto babes. Babes, very depending to God. In literal, yung mga babes, very depending yan sa mga nanay, magulang, tatay. So, yun ang gusto sa atin, kaya niya ginagawa yun. Maging dependent. And take note, kung isa ka sa pinagpadalhan ng sulat ng pag-ibig ng Diyos, hindi mo kailangan maging matalino ka. Or maging smart to understand the Bible. But to have a humble heart, you don't need to go seminary or to go Bible school, but it's all about humbleness, which is another secret. The Bible is God's love story to His church that is hidden in seminary and in all Bible school. Again, it's about humbleness. And we always hear na yung saying, the way to up is down. Alam natin ang ibig sabihin na, if you want to go up, you have to humble. You have to go down. And reading the Bible by seminary, by scholarship, by intellect, does not bring anything. Does not benefit. Or does not bring any good. But with faith, humbleness, you can read the love story of God so lovely. We call it reading between the lines na sinasabi ng ating kapatid. Biro mo ito ito example na lang. Kasi pag mahal mo yung sumusulat sa iyo, parang gusto mo laging bigyan ng mga malalim na mga kahulugan. Something that it will parang magiging in love ka pa. Ganito. Dalawang example. Kung sasabihin ko kay Brother Mon, kumain ka na. Parang casual. Pero kapag sa iyong mahal, sasabihin mo, kumain ka na ba? Wow. Sasabihin niya, parang ang sarap ng pakiramdam, lalo pag nagliligawan pa lang kayo, parang ang sarap ng pakiramdam. Pero parang sa isang, casual, kumain ka na ba? Alam mo, dumating ka, kumakain ako. O Brad, kumain ka na ba? Hindi ganun yung nararamdaman ng isang kaysa yung sa isang nagmamahalan. Yun yung sinasabi ko na hanggat maaari, binibigyan mo ng malalim na kahulugan. So ganito yung Bible. This is the love letter of God to us. To the best of your understanding, binibigyan mo siya ng kahulugan. Kumain ka na ba? Oh, alis ka? Ingat ha. Yung mga ganun. Nag-concern siya. Parang, ingat ka. Oh, magdala ka ng payong. Mukhang uulan ata. Oh, talaga. Praise God. Kahit yung mga text na lang, hindi na kumpleto. Na you still understand kung anong ibig niyang sabihin. Kasi, mahal mo yung tao. You are reading between the lines, sabi ng ating kapatid. Naiintindihan mo siya. Nauunawaan mo siya. Because you love him or you love her. Ganon ang nangyayari. So, if you love the author, you will understand him. If you love the author of the Bible, you will understand him. And you don't need to be smart. Hindi mo na kailangan maging smart ka. You will understand him. And God has given ways for us to be able to follow him. Lahat na
ng mga bagay, ipinaalam niya sa atin kung paano tayo makakasunod sa Kanya. To the Lord, every event was shown Him by the Father. He knows that Lazarus is going to get sick and will going to get die. And it was shown also to the Lord that He will raise him up. He went farther. Parang masakit kaya yun, no? Ibinalita na, halimbawa, sabi ni Mary, nagpasugo siya, sabihin mo nga sa Panginoon na may sakit si Lazaro. Tapos sinabi ngayon, nang nagpasugo siya, bumalik. Sabi niya, sinabi ko na, na-meet ko ang Panginoong Hesus. Pero mukhang mas malayo yung pupuntahan niya. Mukhang hindi papunta rito yung pupuntahan. Hindi ba masakit yun na he go farther? Pero, alam kasi ng Panginoon no need to worry. Everything will going to put in place. No worries. Don't panic. Di ba? It was shown to him by the Father. He went farther sa kabila ng kabagabagang hinaharap ng pamilya ni Lazarus. That's how confident the Lord is. Because it is the Father who shows it to him. And that's how we should be. That we should not be affected the saying of anyone, but to focus what the Lord is showing us and revealing us. Focusing, looking unto Jesus, who is the author and finisher of our faith. Thinking of losing a member of a family, losing your loved ones, is a dark situation. Amen? Masakit. The same it was the darkest hours for the family of Lazarus. Maaring alam ng marami kung gaano kamahal si Lazaro ng Panginoon. But Jesus him, He had forsaken His beloved Lazaro. It's so same para sa harapan ng maraming tao that He has forsaken Lazaro. It's so same that everyone who knows Brother Donald, that God has forsaken him. No, he was not forsaken. He was not. And we don't believe here that he was forsaken by the Lord or by God. He has a better plan. Nung umalis siya sa malayo, sinabi siguro ng mga malalapit kasi pag halimbawa, kung malapit ka sa isang pamilya, alam mo kung sinong malapit sa pamilyang yan. So, halimbawa, kapitbahay ka ng pamilya ni Lazarus, mawi-witness mo, mahal yan mahal yan, paborito na yan ng Panginoong Hesus. Kasi nawi-witness mo, kapitbahay mo lang siya So, sila, maaring naisip nila that he was forsaken by the Lord. No, he was not. Even our brother, he was not forsaken by the Lord. There is one more. Better. And Lazarus was dead, and was buried, and had passed for 4 days. And of all a sudden, they have heard that Jesus is coming, entering to the city. Everyone, or we might say, it was too late. Kasi namatay ng Panginoon. Para ano pa? What for? But seems as we analyze, as we think, as we imagine, as the Lord approaches the city, walang panic, walang stress, walang pag-aalala. Ganon ka-confident ang isang pinagpapahayagan ng Diyos. But one thing, sasabihin nila, it's done, it's too late. But one thing that I noticed was the approach of Mary. Saying, Lord, sabi niya, if thou won't be here,
Sabi niya ganun, my brother would have not died. Sabi niya, nandito ka lang sana. Sigurado hindi siya papanaw. Sabi niya ganun. But, sabi niya ganun. Itong mahalaga. Hindi siya natapos doon. Sabi niya, but, even now, sabi niya ganun, whatever you ask God, ang maganda pa kay Mary, alam niya yung Godhead. Sabi nila ang Panginoong Hesus, Diyos na mismo. Sabi niya, I know, sabi niya, whatever you ask God, God will give it to you. See, doon sa kanyang pananalita, something that's going to happen with that approach. Amen. So, it was not too late. Hindi man niya naiisip pa siguro yung mga ganong bagay sa kanyang pananalita, but she is already in a situation na nalulungkot na siya. Kasi kung nandito siya, hindi dapat siya namatay. But, minsan may pananalita tayo na lumilin niya, but without realizing it, that something that is going to happen pa. Bagamat nalungkot ka na, namatay na siya, but there is still something that's going to happen. It was the darkest hour that the family have ever faced. Then Jesus come by. What a great hope. What a great manifestation is going to come. A manifestation of power, a demonstration of power is going to take in place. Habang nagkakaroon sila ng conversation or after that conversation, Lazarus is going to raise up. Hindi ba napakalaking demonstration yun ng power? See? That these people might believe, sabi niya nung nananalangin, that you hears me. Inintay niya yung Kasi kung darating siya, nung kamamatay pa lang, mainit pa, sasabihin na naman yung mga critics, mainit pa kasi, buhay pa yon. Diba? Mayroon na naman silang masasabi. Pero yung 4 days na maaring nagdi-decompose na siya, nag-i-start na siyang mamaga, that is something that ayaw na silang pagbigyan ng Panginoon na may masasabi pa sila. Kasi kung maaga-aga, mainit pa, sasabihin na naman nila, mainit pa kasi yun, di naman talaga patay. Nawalan lang ng malay. Pero para wala na silang masabi, yung madedecompose na, so something that a message kailangan may deliver sa kanila. Doctors giving up the serious sicknesses sa kabila ng pagiging advanced ng technology ngayon. Sa kabila ng pagiging sophisticated, but still, it is God at the end. This invented yung mga aparatos nila can detect. Okay, granted, they can detect sicknesses. But what they have is remedy. Katulad nung kaninang na example, yung kinain yung binutas yung daga, para ma-solve mo yun, para hindi na siya magbutas, pinatay mo yung daga, namatay yung daga. Pero yung butas, hindi nawala. They have that remedy, but cure is of God. May mga remedyo. Yung mga gamot, remedyo lang yun eh. Kaya nga maintain eh. Parang pinahahaba lang, ini-extend ka lang. Diba? But the cure is of God. It was a darkest hour for the Hebrew children, Shadrach, Meshach, and Abednego, had ever seen, biro mo. But right in the darkest hour, Jesus come along. Sabi nung naghatid sa kanila, 3 lang sila nung ihatid ko, bakit 4 na sila ngayon? Praise God. It was the darkest hour for the woman who had issued blood for 12 years. She probably spent all his abundance
For 12 years, inaagasan ka ng dugo. Yung nga lang ilang araw, di ba, nanghihina na, hinihimatay na. Siguro mayaman-yaman siya, medyo nasusustain siya. But the thing is, they have that remedy. For 12 years, ini-extend lang siya. But for the Lord, it is the cure. Na-stop. And being in that same dark situation, Jesus came along. Look at blind Bartimaeus. Hindi lang siya yung pati literal madilim. Di ba nasa dark ages tayo? Kapag wala ka sa Panginoon, talagang mahirap. Blind Bartimaeus, hindi lang siya yung pati literal madilim. His sight was denied from his youth. But it is for the glory of God. When Jesus passed, He has received His sight. At wag na tayong lalayo sa ating mga sarili. It was very privileged. Sa isang nararamdaman ng isang tao na mamit mo ang Panginoong Hesus. Na dati inaayawan mo siya, ayaw mo siyang pansinin, and He met us. Blessed na yung mga hindi na nagdaan sa mga madidilim na mga dinaanan, mas blessed kayo. Ako, talagang yung sinasabi natin, this is life! Pero hindi pala yun life. Hindi pala yun life. This is death pala yun. So, nung namit ko ang Panginoong Hesus sa message na ito, at sabi nga ng naririnig ko, mula nung namit niya yung message na ito, hindi na siya nakaalis. Ako rin, inaamin ko. Ite-testimony ko lang nung namit ko ang Panginoong Hesus. Ginamit ang ating mga kapatid. They made a Bible study. Actually, may mga interaction pa ako. Talagang wala kang maidadahilan sa salita ng Diyos. Kahit iniisip mo na okay na yung pangangatwiran mo, wala kang magagawa sa salita ng Diyos. Nung unang Bible study nila, pastor dati noon. So, nangatwiran ako. At the same time, parang oo nga sabi ko. Sa isang kwarto, kung hindi kami lilima, 4. Ganun sa KFC. Uwian na sila, madaling araw na. Siguro, mga alas 4 na uwian na sila. Maliwanag na eh. Uwian na sila. Brother Moon, nandun sila. Brother Paul, Brother Philip, nandun sila. Pag dibalikan na kami sa aming higaan, sabi kong ganun, Brad, anong masasabi nyo? Walang kahit isang sumagot. Kung okay o hindi. Nagtanong ako, sabi ko, Brad, anong masasabi nyo? Walang sumagot ni isa. So, nagpapasalamat talaga ako sa Panginoon na, sabi nga, harden not your heart. Pag namit mo ang Panginoong Hesus, huwag mo nang pagmatigasin, huwag mo nang isipin na magaling ka na, huwag mo nang isipin na At ito pa, napapirma kasi ako sa isang sa loan. So, nung namit ko yung message, nagdadaan ako sa ganong mga kabigatan. Sabi ko pa sa Panginoon. Pero, nagagalak na ako sa message. Talagang may dating. Sige Lord, sabi ko. Pag binayaran ako, natapos na yan, sabi ko, kasi inaano ko na mabayaran ako eh. Magpapabaptize na ako. Yun ang pinakamagandang iniisip ko nun eh. But, alam nyo mga kapatid, naalala ko uli yun nung nabaptize na ako. Naalala ko yun na hindi na yun nasunod kasi yun ang kalooban ng Panginoon. Sige Lord, sabi ko, total naman,
Sige, tulungan mo ako rito sa binabayaran ko buwan-buwan. Pag natapos yun, bayaran niya ako bigla, ay di magpapabaptize na ako. Sabi ko gano'n. Pero alam niyo mga kapatid, nakalimutan ko na yun, ipinalimot sa akin ng Diyos. Nagpabaptize ako. Paggising ko ng umaga, baptize na ako. Naalaala ko uli yun. Sabi ko, salamat Lord, at mabuti na lang gano'n. Hindi ko naiisipin yung bayad na yun. Sabi ko gano'n. Mas maganda na yung aking nararamdaman. Kasi nung nandun ako sa mabigat talaga. Pero nung nabaptize na ako, napalitan yung mabigat ng magaan. Joy na. So, gano'n na, tayo rin naman ay madidilim noon. Alam mo yung mga ganong palo, inaccept ko yun, kinonfess ko sa Panginoon, Lord, itinitik ko yun na yun ang mga dapat kong pagbayaran sa'yo. Kasi hindi pwedeng, sabi nga, tooth for tooth, blood for blood, life for life. So, hindi pwedeng maabsuelto ako doon. So, kailangan ko munang pagbayaran yung mga ganun. And I admit it. Hindi ko na i-detalye kung ano yung aking mga ginawa. Kasama na sa KFC. Hindi ko na i-detalye. Pero I did something wrong. At ikinonfess ko na yun sa Panginoon. Ang inaano ko rito is, He met me when I was in the dark situation. He met me and I saw Him light. It was light ang aking nakita nung na-meet ko siya. At it was in the dark situation. Bagamat nag-i-enjoy ka sa sanlibutan ito. But still, it was in the dark situation. So, at tayong lahat, mapapalad tayo na hindi na tayo nagmatigas sa Panginoon. A born again is an experience. It's not something that you go to school. It's not something that you have practiced it. It's not something that na-major mo yan. It is a personal experience. At and we also that great turning points. Itong doon, yung lalong nag-push sa atin, yung turning point na yon. Na kung maaari, huwag ka nang abutan ng mga history na yon. Yung, sabi nga yung na-explain ng ating kapatid, yung sonic boom, yung persa niya, yun parang yun ang aking interpretation na yung turning point na yon, yung inilayo niya talaga tayo doon sa para hindi na tayo abutan ng mga experiences na yon hanggat maaari hindi na natin maalaala. But Satan is working double time. He is still able to put it into your mind. Parang, mayroon pa rin siyang mga pamamaraan na gagawin niya yung mga bagay na yun. And we also that turning point, and we are very blessed na talagang ang biyaya ng Diyos, you cannot measure it. You cannot fathom. Tama ba yung word, yung ko? Hindi ko masyadong pero naririnig ko yun, pero hindi mo you cannot say a word kung gaano siya kung ano siya, you cannot describe. But we know how powerful He is. But we know that He is able to fulfill His promise. Amen. Sabi nga, and I'm persuaded that He is able. Kumbinsi ka, talagang naniniwala kang lubos. Hindi na, it is enough. Hindi na kailangan, sige mo brad, i-explain mo pa. Hindi na, it is enough. We are persuaded that He is able. Lubos tayong naniniwala na siya ay magagampanan niya yung mga bagay na yon. No need to explain. Enough, sasabihin natin ganun. Lord, it's enough, Lord. We know, we do understand you. You can fulfill it. It was more than light, more than mercy, more than life that this world can ever provide. This world is giving insurance in which they all fall for it. Yung mga insurance, ngayon na binibigay nila, wala yan, magpo-fall yan. But we have that blessed assurance whose maker is God,
Jesus said, I am the light of the world. Whoever walks with me will never walk in darkness. So, napakamapalad tayo mga kapatid na we have met God in the darkness. At yung ating mga anak, mapapalad sila. Hanggat maaari, pagsikapan natin, hindi na nila masuong yung mga darkness na yun eh. Ang hirap-hirap kaya. Tayo, malalaki na tayo, parang hirap na nating makuha yung advice ng mga magulang eh. Kasi malalaki na. But, hindi kailangan ng Diyos yung mayroon kang kakampi. You have to talk with God face to face. Amen. Confess. You talk, you say. No, hindi niya tayo pinagdala pa ng sasama ko Lord si mama ko para matanggap mo. Hindi niya. Sabi ng, hindi na ni-require sa atin ng Panginoon. You alone, come. Let's reason out together. Sabi niya gano'n, let's talk. Personal. You say, anong ginawa mong mali? You talk. Praise God. Maawain ng Panginoong Hesus. Praise God. Hallelujah. Mabiyaya siya. Malawak yung kanyang pangunawa. Sometimes you think na it is unpardonable sin. Something that he cannot accept. Something that you think na hindi ka niya patatawarin talaga. Parang something that you want to avoid that sin already, but you cannot approach God. Alam mong mali na, so ayaw mo na. The thing is, mayroon pang hindi ka pa, dahil sa hiya, hindi ka pa makalapit sa Panginoon. Dahil sa nararamdaman mo yung bigat na iyong ginawa. So praise God, ang ating pinagsisilbahang Diyos, napakamabiyaya, napakamapagmahal. Praise God. Hallelujah. Bagamat may mga ginawa tayong mali dati, I will never leave you comfortless. I will never leave you. Mahal na mahal tayo ng Panginoon. Praise God. Doon lang tayo dinala ng Panginoon. Tumayo tayo para sa closing prayer si Pastor. Pastor, ikaw po mag-closing prayer. Praise God. Hallelujah. O Lord God, salamat po sa mga panahon na pinagkaloob niyo, Ama, sa aming magkakapatid, O Ama, at lahat po kami subject sa iyong salita, O Lord God, at we don't have choice but to follow it, O Lord God. Ito man ay sa message, ito man ay sa mga kapatid na pamamaraan mo, Ama, O Lord God, humihingi po ako ng tawad sa iyo sa mga bagay na nabanggit ko na hindi ayon sa iyong salita, Ama, at tunay na may kakulangan pang mga bawat isa, O Lord God. At O Lord God, gawin mo ang lahat ng mga bagay na ito, ang lahat ng mga ginagamit mo rito, kasama ako, O Lord God, na tumatayo sa harapan ng mga kapatid na may surrender ang lahat ng mga bagay. Nang sa gayon yung mga ganong pagkakamali or mga anuman ay hindi it will not occur, O Ama, or it will not happen, O Lord God. I'm sorry, O Lord God, and humingi po ako ng tawad ng iyong kapatawaran, O Lord God. At O Ama, sa mga panahon na ito, O Ama, nalaman po namin ang balita at mismong lugar po namin ang tinatahak, O Lord God, ang sabi ng balita. At more than Yolanda, O Lord God, hindi sa bilis, kundi yung tubig, O Ama, aapaw daw, sabi nila. Sabi nila, Lord God, sabi nila yun, pero ang mahalaga yung sabi mo. Amen. O Lord God, I don't have the power to protect my family. Maybe I can say something, be careful, stay here, stay there. But Lord, the power is yours, O Ama. Amen. At alam mo kung ano yung kanilang situation. Hindi ko alam kung basta ikaw ang nakakaalam, O Lord God. At if we know yung kapangyarihan mo, kakaya nung naging message, kung alam namin, kung kilala ka namin, bakit kami magpapanik, O Lord God? Why would we panic? Hindi po, O Lord God. We are confident that you are able, O Lord God.
at naniniwala po kaming lubos. O Lord God, marami man akong sabihin sa iyo, O Lord God, alam ko, kahit kunti lang sabihin ko sa iyo, O Lord God, alam mo na ang aking hinihingi. Kahit nga yung woman na nag-i-issue ng blood, wala man kayong agreement. Basta sa kanya lang yun eh. Hinipo niya ang iyong laylayan. Nangyari yung mga bagay na yun, O Lord God. So, O Lord God, all my part is to humble, O Lord God, is to ask cleanliness, O Lord God. Ano ang mga bagay na humahad lang sa aking kahilingan sa mga oras na to, O Lord God. O Lord God, I'm asking your forgiveness, O Lord God. I am asking your blessing, O Lord God. Pakinggan niyo po ang aking samo, O Lord God. At O Ama, sa mga kapatid, nawa, na-bless sila, O Lord God, sa ipinahayag mong mga salita, O Lord God, at wala po kaming dapat angkinin dito, wala po kaming dapat maramdaman na exalt sa aming sarili, O Lord God, kundi ang mga bagay na ito ay ginagawa namin, O Ama, para sa iyong ikatataas, O Lord God. Ang mga bagay naman ito ay nagiging kalakasan namin, na siya naming nagiging weapon, O Lord God, sa araw-araw na buhay namin, Ama. Hallelujah, O Lord God. Hallelujah, O Lord God. Salamat po sa paggamit. Salamat po sa privilege na ito, Ama, na pagtayo sa harapan ng aking kapatid. O Ama, salamat po, Lord God. At yung mga gagamitin niyo pa po sa mga darating na Friday or sa mga sharing, O Lord God, segregate them, O Lord God. Separate mo na po sila, O Lord God. Nang sa gayon, O Ama, makapangusap kayo sa kanila ng walang mga humahadlang, Ama. At tulungan mo kaming magkakapatid na mga kalalakihan na humaharap sa aming mga kapatid, O Lord God, na mai-submit namin ang mga dapat i-submit, may confess ang dapat may confess, O Lord God. Nang sa gayon, O Lord God, magamit mo kami, ma-maximize mo ang bawat isa sa amin, O Lord God. Salamat po muli, O Lord God, at sa pagtatapos po, at pinasasalamatan ko ang lahat ng oras na humarap po ako sa aking kapatid, na mga kapatid nawa, hindi ako ang nakita nila. I don't mean to joke. I don't mean them to laugh. But the reality is, we have to know the lesson. We have to correct what is to be corrected, O Ama. Hallelujah, O Lord God. Ama, ito po ang aming samot dalangin sa iyo. In Jesus Christ's name we pray. Amen. Praise God. Hallelujah.